Mad Flow Music. San Pablo eh! Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Regional Director ng Police Regional Office 2. Ang gala uniform at ribbon na suot mo ay eksaktong kapareho ng ipinagamit mo kay Norman Mangusin. Ayan, tinag niya po ang Napolcom at kung sino-sino dito. So, ayan ho, ayon kay FG, ano? Well, ako naman mga kahombre ko, sa part na to kasi, maiksi lang ho, no, ang kaalaman ko. Kasi sabi ko nga, since October pa lang naman ako dito nakatutok kay Norman Gusgusin. Pero ako, babasa-basahin lang natin for more information, mga kahombre ko, ha. Scripted po ang paghahamon kay General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director ng Police Regional Office 2 ni Norman Mangusin. Ayon kay Friendly Ghost, may escort pang pulis si Norman Mangusin ang umalis sa Valley Hotel galing kay Tony kanina. Wow. Yun lang. Hindi tayo sure. Tignan natin. Let's move forward. Inilabas rin ni Fuji News ang iba't ibang mga larawan ni Gusgusin kung saan nakasama niya itong si General Maralag. Ayan ho. General Antonio Maralag, Regional blah blah blah, Tony, huwag niyo na kaming dramahan. Kunwari nag-aaway kayo ng amo mong si Norman Mangusin. It's all scripted. Ayan ho. Humihingi naman ho ng paliwanag o pahayag si Fuji News sa nasabing general. Hindi kami pinanganak kahapon, General. Bakit ninyo pinayagan ang sibilyang si Norman Mangusin na magsuot ng opisyal na uniforme ng PNP? Alam ninyo bilang isang general na krimen ang pagsusuot ng police uniform ng hindi autorisado. Hindi ito biro, hindi ito costume at lalong hindi ito pabor para sa kaibigan. Ang ginawa ninyo ay lantarang paglapastangan sa batas at pangiinsulto sa lahat ng pulis na naglilingkod ng tapat. Kung ang RD mismo ang lumalabag, ano pang silbi ng batas at disiplina sa PNP? Ang uniforme ay simbolo ng autoridad. Hindi ito pwedeng ipahiram sa sibilyan na parang laruan. May malinaw na tanong ang publiko at may malinaw na sagot na hinihingi. Sino ang mananagot? Well, yun lang mga kahombre ko. So, sa part 2 na ito, meron namang nasabi si General Maralag. Itong kanyang sinabi. Ipinagbabawal ang hindi autorisadong pagsuot ng uniforme ng pulis. Ang uniforme ng isang pulis ay hindi basta-basta kasuotan. Ito ay sagradong sagisag ng autoridad at tapat na paglilingkod sa sambayanan. Mariing ipinapabatid ng Police Regional Office 2 na ang iligal na pagsusuot, paggamit at paggaya sa opisyal na uniforme, pangalan at ranggo ng isang opisyal ng PNP ay dito sa pahayag na ito, never nabanggit ang pangalan ni Kulaong. Dito, hindi ko nakita pangalan ni Kulaong dito eh. Wala yung pangalan ni Kulaong. Ngayon, parang ito yung confirmation na scripted yung galit-galitan kunwari ni Kulaong, paghahamon niya ng suntukan kay Maralag, scripted talaga yun. Yan ang tingin ko kasi, di ba, kung ito, dapat nilagay mo dito, General Maralag, dapat nilagay mo dito, si Francis Leo Marcos ay hindi inaatasan o otorisadong isuot ang uniforme ko. Diba? Kinokondena mo. O kaya ilalagay mo, kinokondena ko ang pagsusuot ni Francis Leo Marcos ng aking uniforme nang hindi kumukuha ng pahintulot, mga ganon, o walang pahintulot. 'Di ba? Yan ang dapat na nakalagay diyan. Pero wala po, hindi po pinangalanan si Kulaong. Maliwanag na maliwanag naman
na si Kulaong at itong si Maralag ay talaga pong sobra-sobra sa pagka sanggandikit, sa pagiging tunay na magkaibigan talaga. Makikita naman natin dito pa lang tropang-tropa na talaga sila, hindi na maitatanggi. Eto. Nga pala, binabati ko ng isang maligayang kaarawan yung ating kaibigan dyan na si Nino Barsaga. Happy birthday, bro. Dito ako sa Isabela ngayon. Actually, kasama ko si Colonel Anthony Maralag, yung ating kaibigan, at bumabati rin siya sa'yo ng isang maligayang kaarawan. Ipagpatuloy mo lang yung ipinaglalaban mo. Nandito kami, mga kaibigan mo, handang tumulong sa'yo. We support your further endeavor. Iwas ng konti sa mga lalaking gwapo, ha? Okay. Anyway, eto na yung kasunod, si Colonel Maralag. Bakit nga? Happy birthday po, sir. Happy birthday buhos ninyo. Sana makanak ka po ng ng gwapo. Ulit ko, happy birthday sa'yo. Sana long live. Maraming buhay pa. Pagpatuloy mo lang yung kung ano yung pinaglalaban mo and we will support you all the way. Di ba? Diyan pa lang Di ba? Diyan pa lang, meron ng something. Di ba? Talagang magtropa. Di ba? Talagang magtropa yan. Teka, eto pa Alam ko meron dito niyan dito kay Food Genius. Kuha tayo ng Alam ko nandito kay Food Genius yun yung kahapon na na-play natin din. Okay, ito. Di ba magkakasama sila sa sa hotel? Ito. Is 13th of February 2019. I'm at the Heritage Hotel. You know what? Few days back, when I met my old friend, we play chess, and I'm losing. Yes, I admit it. I'm really losing. But today, I win. Bren and the businessman and the general playing. Sige. Kung sino manalo sa kanila, challenge ko. Ganun ako kagaling. Today is 13th of February 2019. I'm at the Heritage Hotel. You know what? Few days back, when I met my old friend, meet my old friend. Di ba? Old friend. Di ba? So, eto, literal, na talagang sila, talagang magtropa sila, talagang magkaibigan. Silang tatlo. Kaya kaya naisosuot ni Kulaong yung uniforme ni General Maralag. Yun nga lang, talagang mapapatanong ka, yung etong si Kulaong dito sa etong parte na to ng buhay ni Kulaong etong nasa video na ito, wanted na siya diyan as Norman Mangusin. Human trafficker na siya diyan. Ang gamit niya, Francis Leo Marcos. So, paano nakakalusot si Kulaong kay Colonel Maralag noon? Di ba? Paano nangyari na naaatim ni
Colonel Maralag pa lang noon, nakasama niya etong wanted na si Norman Mangusin. 'Di ba? May something diyan eh. 'Di ba? Mapapatanong ka, teka. General Maralag, nung pong kausap nyo si Kulaong dito sa video na ito, at naglalaro kayo ng chess ni Bernard Chong, wanted na po si Kulaong diyan sa kaso na human trafficking. Eh bakit po ngayon? Ano to, dahil magkaibigan kayo kaya hindi nyo siya inuhuli? Kaya ba nasasabi ni Kulaong, tanga, Panginoon ako doon. Dahil pinoprotektahan niyo po siya doon sa Region 2. Kahit saan siya mag-ikot-ikot doon sa Region 2, okay lang. Kasi bata-bata niyo to o ikaw ang bata-bata ni Kulaong. Di ba? Mapapatanong ka talaga dito sa ano na ito. Dito sa kay General Maralag. Kasi wanted na si Kulaong that time. Tapos kasama ng isang kernel. Diba? Parang, ba't ganun? So, talagang kailangan ng ano dito. Kailangan talaga ng pagpapaliwanag dito. Hindi lang ni Kulaong, kundi pati ni Colonel Maralag o ni General Maralag kung bakit nakakasama niya si Kulaong noong wanted to. Diba? Tapos makikita natin, gagawa si Kulaong ng video, galit siya magkagalit daw sila ni Maralag. Hinahamon pa suntukan. Diba? So, merong tong dapat paliwanag si General Maralag dito sa issue na ito. Kasi ito, tataka ka ba't hindi nilagay pangalan ni Kulaong dito? Sa mga, naman, doon sa Napolcom, yung spokesperson ng PNP, binabanggit naman si Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. O bakit dito walang nakalagay na Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos? 'Di ba? Bakit? Dahil magagalit si Kulaong kapag tinawag na Norman? Ay mahigit na ipinagbabawal at may kaukulang pananagutan sa ilalim ng article bla bla bla. Ang pahayag na ito ay kaugnay sa isang kumakalat na Facebook post na nagpapakita ng isang sibilyan na iligal na nakasuot ng uniforme ng pulis at itinabi sa larawan ni Brigadier General Antonio Maralag Jr., Regional Director ng PRO2. Ito ay isang lantad na paglabag sa batas at pagyura sa dangal ng uniforme at ng PNP. Ang maling paggamit ng uniforme at ang pagpapalaganap nito sa SOCMED ay nagdudulot ng kalituhan at maling impression sa publiko. Yun nga bakit hindi mo pininpoint dito kung sino nagsuot? Si Attorney Kalinisan ba yun? Yung ng Napolcom? Binanggit naman si Kulaong. Nililinaw ng PRO2 na hindi kailanman nagbibigay ng pahintulot sa sino mang sibilyan na magsuot o gumamit ng uniforme ng PNP. Ang uniforme ng PNP ay pribilehiyo at pananagutan na nakalaan lamang sa mga lehitimong alagad ng batas. Yan ho ay mula kay Brigadier General Antonio Maralag Jr. Dahil dito mga kahombre ko, nagkaroon rin ho ako ng panawagan sa aking Facebook. Makikita nyo ho dito, pati na rin obviously do sa latest video natin na pinost. Dito, pinost ko yan. At yung post na yan mga kahombre ko, matindihan, umabot yan sa napakaraming likes. And maraming salamat sa mga kahombre ko, talagang napansin tayo dahil din dyan. Most probably dahil sa akin at syempre kay Food Genius. So we are happy, very happy, kasi at least talagang napapansin na ho tayo, mga kahombre ko. Yan ang mahalaga dyan. Kasi dapat, mga kahombre ko, ang pagpuksaho sa ganitong klase ng tao ay literal na ibang level dapat to. Hindi ho to kakayanin ng hearsay lang
o mga bagay na hindi mo gagalawan. Dapat dito mga ka-homer ko, gagalawan mo talaga, e-effortan mo talaga. Okay? So, we are very happy na talagang yung efforts natin ay napapansin na ng mga kinauukulan. At para sa mga nagsasabi na scripted ito, ay sampal yan sa inyo. Di ba? Ayun, di ba? Sampal yan sa inyo. Yung mga nagsabi scripted, moro-moro lang. Ano kasi hindi kayo mga marunong maghintay. Akala nyo kayo lang magaling, akala nyo magaling kayo. Akala nyo mas magaling pa kayo kay makagago. O, ayan, katulad niyan. Kitang-kita naman dito na talagang si Kulaong hirap na. As in, hirap na eh. Nakikita natin, hilahod na talaga. Hindi na nga umuwi ng Maynila. Diba? Hirap na siya sa kanyang pag van life ba tawag doon? O camper van life, diba? Hirap na siya doon. Kita nyo, ilang linggo siyang nag-stay sa Peña Blanca para lamang hindi mahuli ng weekend. Para hindi madapuli ng weekend itong si Kulaong at makulong ng ilang araw. Ganun siya. Nakita na natin yung kanyang mga paghihirap, di ba? Kahit nga doon sa Peña Blanca, di ba, nakikita natin, tinatarantado na lang siya doon eh. Doon sa Isabela yata yun, yung nakita natin, natutulog siya sa isang ilalim na isang puno, di ba? Talagang malaki ang naging epekto sa buhay ni Kulaong. Yung ginawang paglaban na ito ni MG, ni Makagago. Kaya, di ba, kung ito ay moro-moro, kung ito ay wala lang, for content lang, di ba? Parang sinasampal kayo ngayon ng katotohanan ng mga mahihina utak nyo. Kayo ang kumbaga anti-Kulaong pero hindi nag-iisip, 'di ba? Naturingan pa namang mga kumbaga yung tao sasabihin kasi alam niyo sa totoo lang hindi po lahat ng nag-a-abroad matalino. Hindi po lahat ng nasa ibang bansa matalino. Hindi po hindi po totoo 'yan. Hindi po totoo na porke nakarating ng Japan, nakarating ng Amerika, nakarating ng Europe, Paris, nakarating ng Canada, Australia, magaling na, matalino na. Hindi. Yung iba, may kabobohan ding taglay. Ngayon kumalat na ho ang balitang ito mga ka-hombre ko. At sabay-sabay hong pinagpo-post ito ng mga mainstream media. At dito, mga ka-hombre ko, sinaan ni Gusgusin kamakailan lang. Tapos kanina, gumawa na naman talaga. Nag-edit ng litrato, sinuot ko daw yung uniforme ng isang general. Ayoko nang banggitin at kaaway ko yun eh. Nagsuot daw ng uniforme. Ang problema, yung uniforme, yung una, kernel. Yung isa, star. Magkaiba. At halatang edited, malaki yung kamay sa kaliwa nung isang picture, yung ginamit nila sa akin. Tapos hindi pa maganda pagkaka-edit ng kwelyo. Yun. So, wala na naman. Talagang wala. Hanggang puro pa sablay-sablay lang. Illegal na paggamit ng police uniform. Pinag-aaralan ng PNP ang pagsasampa ng reklamong usurpation of authority and illegal use of uniforms or insignia laban sa isang vlogger dahil sa pagsusuot umano ng police uniform. Ayon kay PNP spokesperson Brigador General Randolph Tuanyo, may kaukulang kulong ang ganitong paglabag. Okay? Nagbigay din ho ng mensahe ang Napolcom sa issue. Napolcom, pinakakasuhan si Norman Mangusi. Statement of Napolcom Commissioner Ralph Calinisan. We previously made a stern warning that the police uniform is not and will never be used as a costume. It will never be disrespected. Mangusin chose to ignore that warning. Ayan Kulaong, naku, tinawag kang Mangusin ni Commissioner Rafael
Vicente R. Calinisan. Murahin mo, Kulaong. 'Di ba yung Ma'am Mariden ng ano ba pangalan nun, ng Cagayan State University, tinawag ka Norman. 'Di ba? Nagalit ka? O magalit ka dito, Kulaong. Putya, papayag ka ba nung Kulaong tinawag kang mangusin? Francis Leo Marcos ka? Kulaong, aba, isang malaking pambabastos yan sa royal blood. Pero mo tinawag kang mangusin ng isang commissioner ng NAPOLCOM? Sino ba yan? Para ganyanin ka? Aba, walang galang sa royal blood mo to, Kulaong. Bakit parang hindi mo pinapansin? Doon kay Ma'am Mariden, na nilagyan pa ng also known as Francis Leo Marcos, galit na galit ka. Eto, wala mangusin. Hindi kaya alam ni Commissioner Ralph Calinisan na ikaw ay convicted sa anti-alias law? Kaya ang tawag sa'yo, mangusin. Ala, Norman. Yan ba yung wealth and power na sinasabi mo? Ba't ganun? Parang binabastos ka lang nung commissioner ng NAPOLCOM. Papayag ba ang isang idol, Francis Leo Marcos, na ginaganyan ng commissioner ng NAPOLCOM? NBI, pinagmumura mo. Si Marala, ginamon mo suntukan. Aba, parang tahimik ka yata dito kaya Sir Rafael Vicente Calinisan. Parang tahimik ka dito, Kulaong Takot ka, no? Takot ka pala kay Commissioner Ralph Calinisan He chose to make a mockery of the police uniform. The same uniform that both my father and my mother wore. The same uniform policemen wear every day. Many died in service wearing that uniform. In solidarity with the whole... Hindi, saka totoo lang po, ako, dapat talaga pagbawalan si Kulaong magsuot ng mga uniforme ng PNP, o yung Navy, kasi di ba parang nakasuot yan ng pang Navy, pero tingin ko parang yun costume lang yun, hindi talaga yung Navy uniform. Kasi hindi lang yung hindi lang yung mababastos yung institusyon, hindi lang yung magmumukhang nababastos ang kanilang PNP o ang kanilang uniforme. Hindi lang po 'yun. Aba, imagine niyo po yung katawan niya na puro libag, puro dumi. Ilang araw yan hindi naliligo. Tapos isusuot yung uniforme. Dugyot po talaga. Nako, baka mahawa kayo ng putok dyan, saka mahawa kayo ng libag dyan. May mga buni-buni pa yata, Diyos ko. All PNP, the NAPOLCOM will initiate criminal charges against mangusin. Ayaw na sana naming patulan ito, but you gave us no choice. Do not use the PNP uniform for clout. You will... Do not use the PNP uniform for clout. Kasi kaya nga pinapakita ni Kulaong yun ay para magyabang. Para magyabang talaga na nakasuot siya ng uniforme ng isang general. Diba? For clout talaga yun. Tama po kayo, Sir Ralph Calinisan. Dahil talagang for clout si Kulaong at pinapakita niya yung uniforme ng general na yon para ipakita din doon sa mga tao siguro na nambabash sa kanya na wag niyo akong binabash. Ginagamit niya pantakot siguro yan para tumigil sa pambabash yung mga tao na may ayaw kay Kulaong. Kaya lang Kulaong nag-backfire sa iyo 'Di ba? Saka isa pa
Kahit pakita mo yun, di naman kami natatakot sa'yo eh. will surely pay for it. I am directing our legal affairs service and our inspection, monitoring, and investigation service to coordinate with the PNP to file the appropriate charges and put a stop to this circus. Yun. So yan ho mga kahombre ko, makikita ho natin ang bad trip ni Commissioner Rafael Vicente Calinisan mga kahombre ko. And yes, saludo ho kami sa inyo, sir. At talagang ginagawa nyo ng napakaayos at maganda ang trabaho nyo. Pero totoo to, mga kahombre ko. At dito ho, lumabas, di ba? Tingnan nyo, mga kahombre ko. Official statement ho yan, ha? Official statement ho yan, mga kahombre ko. Baka mamaya sabihin na naman ni Kulaong, ano yan, edited, AI. Hindi talaga yung ginawa na Napolcom. Sinaan niya ho dito at ang Bakit hindi mo kinokondena na Napolcom, Kulaong? Tinawag kang mangusin. Tapos pinost ka pang ganyan. Ba't hindi mo kinokondena? Parang parang humihina yung pagiging royal blood mo binigay niyang pangalan kay Francis Leo Marcos ay ang tunay niyang pangalan, which is Norman Mangus. Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay? Anong gagawin mo ngayon, Norman? Kung ako sa'yo, ay dapat papaduguin at sampal-sampalin at iuntog ko sa paderang pagmumukha nito si Sir Calinisan, ha? Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugumuso. Kaya record mo yung sinasabi ko. Di ba? Ganyan naman ang lagi mong ginagawa. Imposibleng hindi mo sasabihin yan ngayon. Sa tapang mo ba naman yan? Sige nga. Di ba? Sinasabi mo yan madalas. Paano mo ngayon babawiin yun, Mr. Lacanilaw? Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. Palo ko yung mukha mo. Palo ko yung plaka ko sa mukha mo. Kaya nga inahamon kita, Lacanilaw. Pumunta ka rito, patunayan magpege yung plaka ko. Pagka hindi mo napatunayan, paano mo babawiin yung ginawa mo? Palo mo sa mukha mo? Palo ko sa mukha mo? So yan, Norman. Sasabihin mo na ba ang magic word mo? Napaduduguin mo ang uso ni Sir? O kaya naman, iuuntog mo si Sir? O pag-uuntogin mo kami ni Sir? Kasi, di ba? Usually, kadamay ako sa lahat dito, di ba? O anong gagawin mo, Norman? Excited ako. Gusto kong marinig yan, Norman. Kasi gago ka. Dahil gago ka! Since ako'y niyayabang ay makagago. Walang Walang sagot si Kulaong dyan, Yung kay Sir Ralph Calinisan, sa Napolcom. Kahit nga doon kay, kay Deo Macalma, wala siyang sagot eh. Diba? Yan ang kitang-kita talaga kaduwagan. Ngayon, etong si Kulaong, kumbaga parang kapag nakikita niyang kaya niya o underdog, pagsasalitaan niya yan. Kung wari, hindi yan si Sir Ralph Calinisan, hindi yan Napolcom, pagsasalitaan niya yan. Pero dahil nga Napolcom talaga yung mababaga niya rito. 'Di ba? Ingat na ingat siya, no? Hindi man lang niya nabanggit. Tinawag siyang mangusin. Si Ma'am Mariden may AKA pa. AKA Francis Leo Marcos. Ito wala talaga. Tinawag ka rekta mangusin. Ba't hindi ka nagagalit? Alam ko na kasi hindi sinabi Norman. Kasi sa Norman talaga to galit na galit eh. Pag binanggit mo yung Norman, napakarami ng comment. Ay, ako si ate Prinsesang Palaboy pala, nandyan na diba? Thank you po para sa Jelly Ace ni Baby. Wow! Kagabi ka lang hindi tumama. Choknat, hindi pa bumibili si Joy ng choknat eh. Honey ang binili niya. Pero ngayon, may Jelly Ace talaga si Piola. Meron talaga. Andun nga sila sa kwarto eh. Nagagalit nga si Piola kay Joy kasi nakalima na yata siyang Jelly Ace. Ayaw na ni Joy bigyan. Tapos nung isang araw, ano ba yung sinabi mo? May sinabi ka tumama ka din eh. Steak ko yata yung kahapon. Yung binili ni Joy.
Kasi kapag namalengke kami, kailangan may uwi kay Piola. Kasi pag walang uwi kay Piola, nagagalit. Thank you ha, Ate Prinsesang Palaboy, sa pang jelly ace ni Baby.